Labis ang tuwa ni Yaniza nang mabalitaan niyang pwede na siyang lumuwas pa Maynila simula bukas dahil natanggap siya sa trabahong kaniyang pinag-a-applyan. Mama, babiyahin na ako pa Maynila bukas ng umaga. Natanggap ako sa trabaho. Masayang sigaw ng dalaga na papasok sa kanilang munting tahanan. Talaga anak? Naku, salamat naman sa Diyos. Mahigpit na niyakap ni Yaniza ang kaniyang ina. Opo mama, maiaahon ko na po kayo sa hirap. Sambit ni Yaniza. Teka, mag-iimpake na po ako. Bago pa man tuluyang makapasok ang dalaga sa loob ng kaniyang kwarto, nakita niyang humahagusgos ng takbo papasok ng bahay ang kaniyang nakababatang kapatid. Ate, tulungan mo ako! Sila Boyet! Gustong kunin itong bagong bigay mo na damit ko! Mangyak-ngyak na sambit ni Hiro, ang 14 na taong gulang na kapatid ni Yaniza. Ano? Lintik na Boyet yan? Ang tanda ng huklubang yun tapos pumapatol pa sa bata? Gigil na sambit ng dalaga. Anak, kuminahon ka. Huwag mo nang patulan yung bata. Pagpigil sa kanya ng kaniyang ina. Ma, sabog ka ba o naalog lang yung utak mo? At nakalimutan mong 30 anyos na yung hinayupak na yun. Mas matanda pa ngayong ugok na yun ng 5 taong kesa sa akin. Pero kung umasta, akala mo bata. Huling saad ng dalaga bago nagmarcha palabas ng bahay. Kagad na nakita ng dalaga si Boyet kaya walang pasabi niyang hinila ang kwelyo nito inimba ang kaniyang kamao. Hoy, ulupong! Sinong nagsabi sa'yo na pwede mong api-apihin ng kapatid ko, ha? Tila sigang-sigaw ni Yaniza. Yaniza, pasensya na. Hindi na mo ulit. Natatakot na saad ni Boyet. Mumisi ang dalaga. Talagang hindi na mo ulit. Ugok! Ani ng dalaga saka binigyan ng isang malakas na sapak ang lalaki bago ito tinalikuran. Papatulan pa kapatid ko. Takot din naman sa akin. Sira ulo. Bulong pa ni Yaniza. Sa sumunod na araw, labis na tuwa ang nararamdaman ni Yaniza. Ni hindi niya magawang matulog sa biyahe. Ngunit lahat ng saya kanyang nararamdaman ay kaagading naglaho. Ano? Auction? Sira na ba talagang tuktok mo? Sigaw ng dalaga. Oo, iha. Abay, hindi ba't gusto mo ng trabaho? Kaya ito, binigyan kita. Mas malaki pa nga ang makukuha mo dito. Mala demonyong umisi si Mr. Reyes, ang nag-recruit kay Yaniza. Hindi. Ayoko nito. Disenteng trabahong hanap ko, Mr. Reyes. Hindi trabahong pangpokpok. Alam kong kalakaran ng ganitong mga auction. Ibibenta nyo kami mga babae at yung mga lintik na bibili sa amin gagawin kaming alipin or worse, pagsasamantalahan kami. This is against the freaking law. Mariing tutol ng dalaga. Akmang magmamarcha paalis ang dalaga nang senyasan ni Mr. Reyes ang kaniyang mga tauhan. Umusbong ang takot at kaba sa dibdib ni Yaniza nang bigla siyang harangin ng mga tauhan ni Mr. Reyes. Pusang gala naman oh. Wala akong balak nagmawa ng gulo. At sumali dyan sa pesteng auction nyo. Kaya please lang, paalisin nyo na ako. Nagtitimping saad ng dalaga. Pasensya na, iha. Trabaho lang. Kumunot ang noon ng dalaga at akmang papalag nang biglang may tumakip na panyo sa kanyang bibig at ilong. Pilit na nanlaban ng dalaga, ngunit unti-unti na siyang nilamon ng kadiliman. Nagising na lamang ang dalaga nang makarinig siya nagsamot-saring ingay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Sa kabila ng panloloko ng kaniyang mga mata, pilit niyang inaaninag ang pangyayari sa kaniyang kapaligiran. Our starting price is 100,000 pesos. Ani ng host. Nalaki ang mga mata ng dalaga nang mapagtanto niya ang nangyayari. Nagsisimula na ang auction. Nakaupo habang nakagapos siya sa isang kahoy na upuan. Mayroon ring nakasalpak sa kaniyang bibig na tela dahilan kaya nagpaungol lamang ang kaniyang nagagawa. 500,000! Sigaw ng isang matandang bilyonaryo na ikinalaki ng mga mata ni Yaniza. Pilit siyang kumawala sa pagkakagapos ngunit hindi niya magawa. 1 million! Saad naman ng isa pang bilyonaryo. Naging sunod-sunod ang pagtaas ng bidding hanggang sa may isang baritono at malamig na boses ang umagaw sa atensyon ng lahat. 10 million! Maikling saad nito. Pilit inaaninag ni Yaniza ang mukha ng binatang nagsalita. Kahit na nasa komplikado at delikadong sitwasyon na si Yaniza, hindi niya mapigilan ang paghanga sa itsura ng binata. Kumikinang ang kulay asul nitong mga mata na tila isang dagat. Going once, going twice. Sold!
Number 15 is now officially owned by Mr. Cyrus Serpent Vios. Congratulations! Anunsyo ng host. Kaagad na ibinaba ng mga kalalakihang nakasuot ng tuksido si Yaniza. Dala ng pagod at pagkahilo, hindi na kinayang pumwersa ang kaniyang katawan. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang hayaan ng mga kalalakihan na tanggalin ang pagkakagapo sa kanya. Pakiramdam ni Yaniza ay masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Napagtanto na lamang niya na nakasakay na siya sa isang sasakyan at kaharap ang taong bumili sa kanya. Mukha kang bruha. Panlalait ng lalaki na ikinainit ng ulo ng dalaga. Mama mo, bruha! Lintik ka? Sigaw ng dalaga. Kagad na nagbago ang itsura ng binata. Mala seryoso at istriktong aura, ay bigla siyang ngumuso. Magsama mo. Hindi kay bruha mama ko. Kunot noo at nakangusong saan ng binata habang nakahalukip-kip ang dalawang braso nito. Tsaka hindi ako lintik. Cyrus kayang pangalan ko. Mariing napapikit ang dalaga at napahilamos gamit ang dalawang nitong kamay. Ano bang gusto mo? At bakit mo ako binili? Pakawalan mo lang ako at ipapangako ko yun na babayaran kita. Matatagalan man pero babayaran ko yung buwisit na 100 milyong pera na yan. Tinitigan siya ng binata. May mas madaling paraan para mabayaran mo ko agad. Kagad na nakaramdam ng pag-asa si Yaniza nang marinig niya iyon. Ano? Nagkibit balikat si Cyrus. Pakasalan mo ko. Nalaki ang mga mata ni Yaniza. Ano? Nababalaw ka na ba? Nakatikim ka na ba ng lalaki? Manyak! Piko na saad ni Yaniza. Gusto mo ng 8 inches? Ganti naman ni Cyrus. Yak! Puro kamanyakan sinasabi mo. Ano yan? Tubo na ata yung sinasabi mo. Dagdag naman ng binata. Ano bang inisip mo? Pizza yung ipapatikim ko. Pero kung gusto mo din ako, agad tikman. Why not, di ba? Sigurado akong iikot ang mga mata mo. At baka ilang araw kang hindi makalakad dyan. Napuno ng malalakas na bangayan ng loob ng sasakyan hanggang sa makarating ito sa isang engrandeng mansyon. Naunang bumaba si Cyrus, ngumiti si Yaniza at hindi gumalaw sa kanyang kinauupuan. Naku, ayoko pang mamatay. Makaligtas lang po ako dito, pangako magiging mabuting tao na ako. Nagmamakaawang bulong ng dalaga. Napaigtad ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Hoy bruha, wala ka mong balak lumabas? Nakangusong sabit ng binata. Nalilisik ang mga matang binalingan ni Yanisa si Cyrus at walang pasabing tinanggal ang suot na sapatos at binato sa pwesto ng binata. Kagad namang napaiwas si Cyrus at kumaripas ng takbo papasok sa mansyon at malakas na sumisigaw na kala mo ay isang bata. Sira ulo talaga. Bulong ng dalaga bago lumabas ng sasakyan. Hindi mapigilang humanga ni Yanisa sa taglay na kagandahan at kalaki ng mansyon ni Cyrus. Ma'am, please follow me. Ani ng butler. Tumango na lamang si Yanisa at sumunod sa butler. Napamura ang dalaga sa pagkamangha nang makita niya ang loob ng engrandeng mansyon. Mansyon pa ba ito, palasyo? Bulalas ni Yanisa. Mama! Rinig na sigaw ni Yanisa mula sa maliit na boses. Pusang galang walang hiya! Bulalas ng dalaga nang bigla siyang sinugod ng 3 maliliit na bulinggit dahilan para muntik na siyang mabuwal sa kaniyang kinatatayuan. Teka! Inalalaya ni Yanisa ang kaniyang sarili nang biglang yumakap ang 2 batang lalaki at 1 batang babae sa kaniyang binti. Mama, finally you're here! Cute na saad ng batang babae. Mayroon itong kulay itim na mga mata. Ha? Teka, wala akong anak! Tanggi ni Yanisa. Mama ka namin. Giit naman ng 1 batang lalaki na mayroong kulay asul na mga mata. Bata, nakahitit ka ba ng katol? Wala akong anak. Tila pagod na saad ni Yanisa. Hindi po bata ang pangalan ng kapatid ko. Pagsali ng 1 batang lalaki na mayroong itim na mata. Ako po si Cyrus Vios. Siya naman si Cyper Vios. At siya naman si Isabel Syra Vios. Humugot ng 1 malalim na hininga ang dalaga sabay sabing, "O na, kayo ng sosyal at mamahaling pangalan. Pero hindi ko nga kayo anak. Ang kukulit naman ng mga budhinyo." Halos maiyak ang mga bata nang marinig nila ang sinabi ni Yanisa. Kinabahan ng dalaga nang biglang umiyak si Isabel. Hala ka mama, pinaiyak mo si Isabel. Nananakot na sabi ni Cyper. Bakit parang kasalanan ko pa? Napasimangot si Yanisa.
Sinubukan niyang patahanin si Isabel ngunit patuloy pa rin ito sa paggawa. What's with all the commotion? Laking pasasalamat ni Yaniza nang dumating si Cyrus. Tumakbo si Cyrus at Cyper patungo sa pwesto ng binata at yumakap sa mga binti nito. Papa, si Mama pinayak ni si Isabel. Sumbong ni Cyper. She doesn't want us to call her Mama. Ngusong sambit naman ni Cyrus. Hindi niyo nga kasi ako nanay. Nawawala ng pasensyang saad ng dalaga. Let them be. Mixing saad ni Cyrus. Sa may inabot yung 8 inches na pizza at nagmerienda daw muna ito, pero hindi siya pinansin ng dalaga at nalilito pa din sa nangyayari. Hibang ka na ba? Bakit ako tatawagin ng mga batang to na mama? Eh hindi naman ako nanay nila. Sambit ng dalaga at saka kinarga si Isabel na biglang tumahan at yumakap sa leeg ni Yaniza. Pero, ikaw naman ang mag-aalaga sa kanila mula ngayon. You'll be their personal nanny. That's why I bought you. Kaya hayaan mo na silang tawagin ka kung anong gusto nila. Sagot ni Cyrus. Hindi nagawang sumagot ng dalaga. Palihim namang nagpasalamat si Yaniza nang malaman niyang magiging personal nanny lamang siya ng mga bata at hindi makakaranas ng kung anong karahasan. Huwag ka mag-alala. Dahil sasahuran kita buwan-buwan. Dito ka na rin titira kaya libre ang lahat. At sa unang sahod mo dapat ililibre mo kami sa Jollibee. Ngising saad ni Cyrus. Napangiwi naman si Yaniza sabay sambit ng, "Isip bata ka talagang hinayupa ka?" Wala nang ibang nagawa si Yaniza kundi ang pumayag dahil kakailanganin niya rin kumita ng pera para meron siyang ipadala sa kaniyang pamilya. At saka malaki rin ang utang na loob niya kay Cyrus dahil nailigtas siya nito sa auksyon kung saan maaaring ikapanganib ng buhay niya. Yay! May Mama na tayo, Kuya Cyrus, Kuya Cyber. Masayang saad ni Isabel. Princess, baba ka na dyan. Dahil kailangan nyo ng matulog. Kinuha ni Cyrus si Isabel mula kay Yaniza. Nagpaalam muna ang mga bata sa kanila bago sila umakyat. Nagulat rin si Yaniza nang bigla siyang halikan ng mga bata sa kaniyang pisngi. Nang makaalis ang mga bata, sinanyasan ng binata si Yaniza na sumunod sa kaniya. Nagtungo ang dalawa sa opisina ni Cyrus. Namangha si Yaniza dahil sa lawak at linis na opisina ni Cyrus. Hanep? Parang ganito lang kalaki yung buong bahay namin sa probinsya. Manghang saad ng dalaga. Ang late naman kung ganun. Komento ni Cyrus na nakaupo sa swivel chair. Nanilisik ang mga matang tiningnan ni Yaniza si Cyrus. Ang yabang mo? Unggoy! Aniya, saka naupo sa kaharap na lamesa ni Cyrus. Sinabi ko ba umupo ka? Hindi maalis ang ngisi ni Cyrus sa labi habang nakikita niya ang salubungang kilay at nakasimangot na itsura ni Yaniza. Eh ikaw, sinabi ko bang bili mo ko? Hindi mo nga ako kilala. Ganting saad ng dalaga. Bobo ka ba? Kung hindi ka na binili, baka napahama ka pa. Just be grateful, you know. Nakangusong saad ng binata. Napairap na lamang si Yaniza dahil hindi niya matanggap na may punto ang binata. Sa katunayan nga niyan ay malaki ang utang na loob ng dalaga sa binata, ngunit hindi niya ito kilala. She just knows his name and nothing more. Yaniza Quinto, yan ang pangalan ko. Pagpapakilala ng dalaga. Tumaas ang kilay ng binata sabay sabing, Tinatanong ko ba? Yaniza gritted her teeth. Eh kung sapatusin kita. Malakas na natawa si Cyrus. Joke lang. High blood ka kagad, bruha. He gave her a document. It's a contract. Read it. Then afterwards, sign in. If you agree with all the terms and conditions. Kinuha naman ng dalaga ang kontrata sa kabinasa ng maigi. Halos lumuwa ang mga mata niya na makitang 50,000 ang matatanggap niya na sahod kada buwan. Hindi nagtagal ay pinirmahan na ni Yaniza ang kontrata at malawak ang ngiti na ibinalik ang dokumento kay Cyrus. You're now officially the personal nanny of my kids. Take care of them, Miss Quinto. And by the way, I'm Cyrus Serpent Vios. Inilahad ni Cyrus ang kaniyang kamay na kaagad namang tinanggap ni Yaniza. Nga pala boss, matanong ko lang. Ilang taon na ang mga bata at ilang taon ka na? Yaniza asked with genuine curiosity. The triplets are already 5 years old. And I'm 23 years old. Sagot naman ni Cyrus. Walang ya. Mas bata ka pala sa akin ng 2 taon? Boss! Ilang taon ka nung lumandi ka? 17? Naku po. Pero in fairness, sharpshooter ah. Biruin mo triplets agad. Komento ng dalaga, sabay kindat. Cyrus glared at her. Ang uuay mo, Brilda.
Hindi na lamang pinansin ni Yaniza ang panlalait ng kanyang amo bagkus muling nagtanong. Yung mami ng triplets, parang hindi ko siya nakikita ah. Tsaka paniguradong hindi rin papayag yun na bumili ka na lamang ng kung sinong babae. Saglit na natahimik si Cyrus bago muling sumagot. Their mom, Isabella, died last year. My kids are still longing for their mom. At hindi ko kaya makita na nahihirapan ng mga anak ko. It was hard finding a nanny for my kids dahil masyado silang makukulit. Actually, wala naman talaga sana akong balak na makisali sa auction dahil isinama lang ako ng kaibigan ko. But when I saw you, I knew my kids will like you. Nagulantang si Yaniza nang makita niyang mangiyak-ngiyak na ang kanyang amo. Teka naman, huwag kang umiyak. Huy! Aligagang sambit niya. Gusto ko ng gatas, Yaniza. Timplahan mo ko. Tila batang utos ni Cyrus. Napanganga na lamang si Yaniza dahil hindi siya makapaniwala sa kung paano umasta ang kanyang amo. Hindi na siya nagreklamo at sinunod na lamang ang utos ni Cyrus. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Yaniza. Pasado 6:00 pa lamang ay nakaligo na siya at nakapag-ayos. Sa isang guest room katabi ng kwarto ng mga bata siya pinatuloy ni Cyrus. Mabuti na nga lang din at nakuha ni Cyrus ang mga gamit niya pero hindi niya alam kung paano nagawa yun ng binata dahil maski siya ay walang kaide-ideya kung saan nilagay ni Mr. Reyes ang mga gamit niya. Kagad na napasimangot si Yaniza habang nagluluto ng agahan nang bigla niyang naalala si Mr. Reyes. Buisit na klubong yun. Makarma sanang lintik na yun. Bulong niya. Matapos magluto, nagtimpla siya ng 3 warm milk para sa mga bata at isang mainit na gatas para sa kanyang isip batang amo. Saktong pagkatapos niyang maghain ay ang pagpasok ng mga bata sa kusina habang kinukusot ang kanilang mga mata. Kasunod nila ay si Cyrus na humihikab pa. Good morning, Mama. Lumapit ang inaantok na si Isabel sa kanya at yumakap sa binti niya. Ginaya siya nila Cyrus at Cyper na nakiyakap din sa binti ni Yaniza. Hindi mapigilang mapangiti ng dalaga. Magandang umaga mga kamahalan. She slightly pinched the triplets' cheeks. Kumain na kayo ng umagahan. Kagad namang sinunod ng 3. Inalalayan ni Yaniza ang mga bata sa pag-upo sa silya. Napansin din ni Yaniza na wala ang ibang mga katulong ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon. Habang kumakain ng mga bata, napansin ni Yaniza ang hindi paggalaw ni Cyrus. Binalingan niya ang amo na lang nakaupo. Hoy boss, kumain ka na. Aba, wag mo sabing magpapasubo ka din. Nakasimangot niyang saad. Nilingon siya ni Cyrus at maya-maya ay malungkot na napailing. Matamlay siyang gumalaw para kumuha ng pagkain at parang nangihinang sumubo ng pagkain. Pinabayaan na lamang ni Yaniza ang amo dahil paniguradong may topak na naman ito. Matapos kumain, kaagad na hinugasan ang pinagkainan. Hinayaan niya na lamang ang mga bata na pumunta sa playroom nila para maglibang. Balak niya munang mag-ayos ng mga bagay na dapat maayos bago sumunod sa mga bata. Habang abala siya sa pagwawalis ng sala, nakita niya si Cyrus na parabang tamad na tamad bumaba ng hagdan. Kanina pa ganito ang inaakto ng binata, kaya hindi niya napigilang magtanong. Ano nangyari sa'yo? Ba't para kang lantang gulay na ewan? Nagulat ang dalaga nang humakbang sa kanya papalapit si Cyrus. Napaatras siya habang patuloy pa rin sa paglapit ng binata hanggang sa naramdaman na ni Yaniza ang pader sa kanyang likuran. Uy! Teka! Ano bang nangyari sa'yo? Yaniza panicked. Nalaki ang mga mata niya nang ilapit ni Cyrus ang mukha nito sa mukha niya. Halos 1 pulgada na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Amoy na amoy din ni Yaniza ang mabangong amoy at rinig na rinig niya rin ang mabigat na paghinga ni Cyrus. Yaniza, ayoko pumasok. Ayoko magtrabaho. Bulong ng binata habang nakanguso. Sa wakas ay nakakuha na ng lakas si Yaniza kaya nagawa niyang itulak si Cyrus. Nababaliw ka na ba? Bulyaw ng dalaga. Ramdam ni Yaniza ang pag-init ng kaniyang pisngi at mabilis na pagtibok ng puso. And she doesn't know why her body is reacting this way. Ayoko magtrabaho, Yaniza. Tinatamad ako. Pabagsak na umupo si Cyrus sa sofa. Yaniza looked at him with irritation. Tanga ka ba? Kung hindi ka magtatrabaho, walang kakainin ng mga anak mo. Cyrus gave her a bored look. Mayaman naman kami. And my company earns billions of money every hour. Kahit wala ako doon sa opisina.
Muntong hininga ang dalaga. Tatayo ka dyan at papasok ka o sasapatusin kita? Mariing tanong ng dalaga. Ngumuso naman si Cyrus. Pero nakatsinelas ka. Sagot niya. Tuluyan na ngang napigtas ang pagtitimpi ni Yaniza. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at ibinato sa pwesto ni Cyrus, ngunit mabilis na nakatayo ang binata at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Buwisit ka talaga, lintik ka! Sigaw ng dalaga. Lumipas ang ilang linggo. Hindi naging madali ang trabaho ni Yaniza. Sa katunayan niyan ay nai-stress pa siya sa amo niyang isip bata kaysa sa triplets na inaalagaan niya. Pusang gala naman. Cyrus Serpent Bios. Lintik ka? Kailan ka ba talaga titinong hinayupa ka? Malakas na sigaw ng dalaga nang maabutan niya ang mag-aama sa backyard na nasa o basan at puro putik ang damit. Kagagaling lamang niyang mamalengke at binilinan niya si Cyrus na huwag gumawa ng kalokohan dahil madalas kasi ay siya itong ama at mas matanda pero siya ang pasimuno sa mga kalokohan. Gaya na lamang ngayon, naabutan niya ang mag-aama na naglalaro sa bakuran. May hawak na hose si Cyrus habang hinahabol ang 3 bubuhit na puro putik ang katawan at basa ang mga damit. Hala, lagot! Isabella gasps. Mama, si Daddy ang may kasalanan. Kaagad na depensa ni Cyper. Mommy, Daddy forced us. Gatong naman ni Cyrus. Sumimangot si Cyrus nang marinig niya ang panlalaglag sa kanya ng mga anak. Mga traitor talaga kayo. Humugot ng isang malalim na hininga si Yaniza at pinukol ng masamang tingin si Cyrus. Ayusin niyo ang kalat niyo. Sinasabi ko sa'yo kahit boss kita masasapok kita. Bagbabanta niya. Napalunok naman si Cyrus at natatakot na tumango. Akmang aalis na si Yaniza kasama ang 2 bata nang bigla siyang tinawag ni Cyrus. Wait. Pagkatapos mong ayusin mga bata, we'll go to the mall. Aniya. Tumaas ang kilay ni Yaniza. Ano yan, suhol? Sarkastikong aniya. No. Since it's Sunday and family day, plano kong ipasyal ang mga bata sa mall. Inihintay ka lang naming huwag ka na rin magluto. Well, eat outside. Saad ni Cyrus. Aba, mabuti naman. Ngising saad ng dalaga. Pero ikaw magbabayad mamaya at nang kakainin natin. Habol pa ng binata. Yaniza groaned. Ang yaman-yaman mo pero kuripot kang biniupa ka? Huling saad niya bago maglakad papasok kasama ang mga bata. Matapos ang 2 oras, naunang natapos na ayusan sina Cyrus sa Cyper na kasalukuyang kasama ang kanilang ama. Samantalang kasabay naman ng naligo at nag-ayos sina Isabel at Yaniza. Kasalukuyang sinusukilayan ni Yaniza ang buhok ni Isabel nang biglang magtanong ang bata. Mama, isip bata po ba si Daddy? Saglit na natigilan si Yaniza. Bakit mo naman natanong yan? Takang tanong ni Yaniza. Kasi po sabi po ng mga klase ko mas isip bata si Daddy kaysa sa amin. Nakangusong sagot ni Isabel. Napangiwi ang dalaga. Hindi naman niya inaakalang ang isip bata ang amo niya pero sa 1 linggo niyang nakasama si Cyrus, mayroong napansin ng dalaga. Sabihin na nga nating may pagkaisip bata ang daddy mo pero napapansin ko na inilalabas niya lang ang ganong ugali niya kapag close niya. Halimbawa, kayo ng mga kapatid mo. Umaasta na parang bata ang daddy niyo para masabayan niya kayo. Ganon kayo kamahal ng daddy niyo. Huwag niyo na lang pansinin yung mga pinagsasabi ng mga kaklase niyo. Inggit lang sila dahil may kakaiba kayong daddy. Mahabang saad ni Yaniza. Mama, do you like my daddy? Isabel asked, genuinely curious. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Nahawa ka na ata sa kabnormal ng ama mong sinto-sinto. Halos magkanda utal-utal na sagot ng dalaga. Isabel grinned cutely and clung onto her neck. Come on, Mama. Sabihin mo po sa akin. Promise po, secret lang natin. Humahagik-gik na saan ng bata. Saglit namang napaisip si Yaniza at tinanong ang sarili kung ano nga ba ang nararamdaman niya para kay Cyrus. Hindi may tatanggi ng dalaga na talagang may taglay na kagwapuhan si Cyrus. Sa tuwing magkakausap naman sila ay madalas na bumibilis ang tibok ng puso niya. At kahit kaano nan siya kapingon kay Cyrus, nakakaramdam pa rin siya ng kaunting tuwa tuwing nakikita niya ang nakangiting mukha ng binata.
Do I like your dad? To be honest, I don't know. Tsaka masaya ako kapag kasama ko siya. Tulalang sagot ni Yanisa. Oh, so you like daddy pa more than us? Tila nagtatampong tanong ni Isabel. Yanisa? Panicked. Ha? Siyempre hindi. Mas love ko kayo kaysa sa tukmol na yun, no? Duh. Aniya, saka kiniliti sa Isabel dahilan kaya napahagik-gik ng malakas ang bata. Matapos mag-ayos, bumaba ang dalawa habang buhat ni Yanisa si Isabel at naabutan ng mag-aama na nanonood ng cartoon sa telebisyon. Naiiling na lumapit sila sa pwesto ng tatlo. Alis na ba tayo? Tanong ni Yanisa na ikinalingon ng tatlong lalaki. Daddy, tapos na sila. Let's go! Excited na saan ni Cyper. The triplets chanted the word Chicken Joy! as their father turned off the television. Himala, at plinano mong mag-fast food ngayon, saad ni Yanisa habang naglalakad papunta sa garahe. Habang buhat niya si Isabel, hawak naman ng dalawang kamay ni Cyrus ang dalawang lalaki. Ngumiti si Cyrus nang marinig iyon. Yun ang hiniling ng mga bata eh. Kibit balikat na sagot ni Cyrus. Sus, ikaw din kamo. Paniguradong hindi lang para sa mga bata, pati na rin sa mga isip bata. Nilakasan niya ang boses sa huling sinabi para patamaan si Cyrus. Grabe ka na. Reklamo ng binata. Hindi kakaila ng binata na tuwing nagbabangayan sila ni Yanisa, tila gumaan ang kaniyang pakiramdam. Sino excited mag-Jollibee? Tanong ni Yanisa pagkandar ng kotse. Ako mama, Chicken Joy po. Kakainin ko. Masayang sagot ni Isabel. Ako din, Chicken Joy din sa akin. Sigaw ni Cyper. At spaghetti, pati ice cream. Hirit naman ni Cyrus. Natawa si Yanisa. Sige, lahat yan makukuha niyo mamaya. Ikaw, boss amo, anong gusto mo? Baling na pangaasar niya sa binata. Cyrus just groaned as an answer na ikinatawa ng apat. Sa itsura nila ngayon ay para silang isang masayang pamilya. Pagdating nila sa Jollibee, hindi na napigilan ng mga bata ang kanilang excitement. Pagpasok pa lang nila ay nagtitilian na ang triplets, dahilan kaya napatingin ng ibang mga customer sa kanila. Pero hindi iyon pinansin ni Yanisa. Abala siya sa pag-aasikaso sa mga bata habang umuorder si Cyrus sa counter. Habang umuorder si Cyrus, hindi maiwasang mapansin ng cashier ang kagwapuhan niya. Sir, are you still single? Sabay ngiti na tila ba nahulog sa kamandag ni Cyrus. Narinig yun ni Yanisa. Nakararating lamang sa counter matapos asikasuhin ng mga bata. Nakaramdam siya ng inis at hindi napigilang magkomento. Excuse me, tapos na ba yung order namin? May bahid na diin ang kaniyang boses. Nagulat ang cashier sa biglang pagsulpot ni Yanisa. Opo ma'am, ilalabas na po namin ang order nyo. Napairap si Yanisa. Aba dapat lang, asikasuhin mo ang order mo. Nang hindi yang panlalandi mo sa customer mo. Akmang magsasalita pa ang dalaga nang biglang takpan ni Cyrus ang kaniyang bibig at hinila paalis ng counter. Pigilan mo nga yung bibig mo bro ha. Para kang Armalite na sunod-sunod magsalita. Sa itsura mo kanina para kang nagsiselos na asawa. Tumatawa pang pangaasar ng binata. Naiinis na tinanggal ni Yanisa ang kamay ni Cyrus. Ang kapal mo, buisit ka. Hindi na nagpahalatang naiinis si Yanisa. Pero napansin ni Cyrus ang pamumula ng kaniyang pisngi dahilan kaya mas lalo itong napangisi. Habang hinihintay nila ang order, napagdesisyon na ni Cyrus na asarin muna ang dalaga. Lumapit siya kay Yanisa at pabulong na sinabing, Alam mo Yanisa, parang bagay na bagay ka maging asawa ko. Alata naman na may gusto ko sa akin. Nalaki ang mga mata ni Yanisa sa narinig. Anong sabi mo? Ako? May gusto sa'yo? Grabe naman yung ilusyon mo. Uy! Nanginginig na sa inis pero hindi niya may kakailang may konting kilig at pagkakabalisa siyang nararamdaman. Humalakak si Cyrus. Ang cute mo kapag nagagalit bro ha. Sa kanya inakbayan si Yanisa na pilit namang umiiwas. Bitawan mo nga ako, saad ni Yanisa. Ramdam niya ang init ng bisig ni Cyrus na kahit papaano'y nagpapakalma sa kanya. Nang makita ng mga bata ang kanilang ginagawa, sumali rin sila sa pangaasar, dahilan kaya mas lalong napasimangot ang dalaga.
Nang dumating ang kanilang order, hindi napigilan ni Yaniza ang sarili na mapangiti habang pinapanood ang triplets na masayang kumakain. Sa sandaling yun, nakaramdam si Yaniza ng kakaibang saya. Sa likod ng kanyang isip, muli siyang napaisip sa tanong ni Isabel sa kanya kanina. Nagsisimula siyang magduda kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para kay Cyrus. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malalim, nilapitan siya ni Isabel. Hawak ang isang piraso ng Chicken Joy. Mama, para sa iyo po. Nakangiting saad ni Isabel. Napatulala si Yaniza at walang pag-atubiling tinanggap ang binigay ng bata. Salamat, Isabel. She light pinched Isabel's cheeks, sabay lingon kay Cyrus na nakangiting nanonood sa kanila. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Yaniza na nagiging mas madalas ang kanilang mga paglabas kasama si Cyrus at ang mga bata. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi lang siya basta yaya ng mga triplets, kundi bahagi na rin ng pamilya. Pero sa kabila ng masayang sandaling iyon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ano nga ba ang lugar niya sa buhay ni Cyrus? Nanlaki ang mga mata ni Yaniza nang mapagtanto ang kanyang naiisip. Shucks, nababaliw na ata talaga ako. Pinalo niya ang sariling noo gamit ang hawak na walis. Pero, gusto ko na ba talaga siya? Tanong pa niya sa sarili. Yaniza, pasuyo nga. Malakas na napasigaw ang dalaga nang biglang sumulpot si Cyrus. Boss, ligti ka talaga? Kung may sakit lang ako sa puso, baka maaga pa lang ay mamatay na ako. Bulyon niya habang sapo-sapo ang dibdib. Pakiramdam niya ay mahuhulog ang kanyang puso at humiwalay ang kaluluwa niya sa katawang lupa niya. Hindi naman kita ginugulat. Ikaw itong tulala sa kung saan. Sagot ni Cyrus dahilan kaya na pasimangot ang dalaga. Ano bang kailangan mo? Naka-ismid na tanong ni Yaniza. Iniabot sa kanya ni Cyrus ang necktie nito. Tie it for me. I usually don't wear ties, but I had an important meeting today. Napakamot naman sa ulo si Yaniza bago sumunod sa utos ng amo. Habang inaayos niya ang kurbata ni Cyrus, ramdam ni Yaniza ang pagtitig ng binata na kasabay pa ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Dala ng kaba, mabilis niyang tinapos ang ginagawa. O ayan, okay na boss. Akit lang ako sa saglit. May gagawin. Oo, tama. May gagawin pa ako. Kamot ulong saad ng dalaga, saka kumaripas ng takbo paakyat. Naiwan naman sa sala si Cyrus na mayroong nakaukit ng ngisi sa kanyang labi. Kinagabihan, matapos kumain ay kaagad na hinugasan ni Yaniza ang pinagkainan nila. Tinignan niya ang mga ito habang naglalaro sa sala at napangiti siya sa kaniyang nasilayan. Hindi nagtagal, lumapit si Isabel at hinila ang laylayan ng kaniyang damit. Mama, laro po tayo. Pakiusap ng batang babae na may ngiti sa kaniyang labi. Napabuntong hininga si Yaniza at nagbigay ng isang malambing na ngiti. Sige pero mamaya, kailangan matulog kayo ha? Tumango naman ang bata. Agad na natuwa ang triplets at sabay-sabay silang nagtungo sa kanilang playroom. Dalang kanilang mga paboritong laruan. Habang nakikipaglaro si Yaniza, napansin niyang matamlay pa rin si Cyrus na nakaupo sa isang sulok ng silid. Tila malalim ang iniisip. Boss, okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo. Tanong ni Yaniza habang iniabot ang isang laruang kotse kay Cyper. Napatingin si Cyrus sa kanya at napilitang ngumiti. Nah, this is nothing. Just thinking about something. Kung ganyan ka palagi, baka masiraan ka na ng ulo. Parang ka talagang abnormal, no? No, let me rephrase that. Daig mo pa ang abnormal. Isip bata sa umaga, tapos pa serious effects sa gabi. Natawa ang triplets sa isinaad ng dalaga. Ngunit napansin ng dalaga na talagang seryoso ang iniisip ng binata dahil hindi ito sumagot sa pagbibiro niya. Bumuntong hininga si Yaniza bago muling nagsalita. Kung may problema ka sabihin mo, baka sakaling makatulong ako. Question ni Yaniza. Ngumuso si Cyrus at umiling. Huwag ka magalala. Kaya ko to. Napailing na lang si Yaniza at nagpatuloy sa pakikipaglaro sa mga bata. Subalit hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Cyrus. Matapos ang ilang oras na paglalaro, inakay niya ang mga bata para magpahinga sa kanilang kwarto. Nang mapansin ni Yaniza na tila nakatulog ng tatlo,
Bumalik siya sa sala kung saan nakita niyang nakaupo pa rin si Cyrus. Ngayon ay may hawak na basong may lamang alak. Gabing-gabi umiinom ka, boss. Puna ni Yaniza habang umupo sa tapat niya. Kung alam mo lang kung ano ang mga nasa isip ko, baka sabihin mong dapat nga akong uminom. Sagot ni Cyrus na may mapait na ngiti. Hindi mapigilang makaramdam ng awa si Yaniza para kay Cyrus. Naramdaman niya na may mabigat na pinagdadaanan ng binata pero hindi pa rin siya nito pinapayagang makialam. Naupo ang dalaga sa kabilang sofa na kinauupuan ni Cyrus saka nagsali ng alak sa basong gamit ng binata. Alam mo, boss, kahit isip bata ka, mukhang kailangan mo pa rin ng kausap. Hindi ako magaling sa mga seryosong usapan pero kung gusto mo, nandito lang ako. Sabi ni Yaniza habang inaabot ang baso na may lamang alak. Ikaw na lang ang uminom. Di ako umiinom. Kaya pas muna. Dadamayan na lang kita. Tumingin si Cyrus sa kanya at sandaling nagdadalawang isip bago niya tinanggap ang baso. Salamat, Yaniza. Sa totoo lang, hindi ko akalain na mabait ka din pala. Ang sungit mo kasi madalas. Aniya sa kauminom. Akala mo lang yun. Dahil ang ilig mong mang-asar. Biro ni Yaniza na may kasamang tawa. Pero seryoso, boss. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nagtagal ang kanilang pag-uusap hanggang sa unti-unting lumalim ang gabi. Nag-usap sila ng kung ano-anong bagay. Mula sa simpleng pang-araw-araw na gawain hanggang sa mas malalalim na personal na kwento ni Cyrus. Sa bawat salita at tawa, unti-unting nababawasan ang mga lungkot sa mga mata ng binata. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, maagang gumising si Yaniza. Mabuti na nga lang at wala pang pasok ang mga bata dahil hindi pa siya sanay na mag-aligaga sa pag-aasikaso sa mga triplets lalo na't wala siyang mga kasamang katulong. Nung nakarang araw nakausap ni Yaniza ang butler ni Cyrus at nalaman na hindi pala talaga tumatagal ang mga katulong nila dahil sa sobrang pagiging pasaway ng mga bata. Pero ipinagtataka ni Yaniza kung bakit pagdating sa kanya ay sobrang sweet nila. Matapos kumain ang agahan ng lahat, plinano ni Cyrus na lumabas kasama ang mga bata at si Yaniza. May pupuntahan tayo ngayon. Sabi ni Cyrus habang tinutulungan si Yaniza na ayusin ang pinagkainan. Maligo na kayo at magbihis. Susunod na lang mama ninyo sa inyo. Yaniza's heart instantly fluttered when she heard Cyrus called her as the triplets' mom. Where are you going, Papa? Tanong ni Cyrus na puno ng kuryosidad. Ngumiti lamang si Cyrus ngunit nagpakita rin ng isang seryosong ekspresyon sa kaniyang mukha. Sa sementeryo tayo pupunta son. Bibisitahin natin ng Mami Isabela. We almost forgot your mom's birthday. Natahimik ang mga bata sa sinabi ng kanilang ama. Kahit sa murang edad, naiintindihan nila ang kahalagahan ng araw na iyon. Si Isabela ang kanilang yumaong ina. Ay isang mahalagang parte ng kanilang buhay kahit na hindi na siya kasama nila. Habang inihahanda ni Yaniza ang mga bata, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Bagamat hindi pa niya lubos na kilala si Isabela, naramdaman niya ang kalungkutan at pagmamahal ng mga bata para sa kanilang ina. Hindi rin niya ikakaila na nagsiselo siya kay Isabela ngunit wala siyang magagawa dahil siya ang ina ng 3 bata at asawa ni Cyrus. Napatingin siya kay Cyrus na ngayoy tahimik na nagmamasid sa kanila. Nang makarating sila sa sementeryo, dala-dala ang mga bata ang mga bulaklak na inihanda ni Cyrus. Masaya at excited na naglakad ang triplet patungo sa puntod ni Isabela. Nakasunod naman sa kanila si Cyrus at Yaniza. Tumigil sila sa harap ng simpleng lapida na may nakaukit na pangalan ni Isabela. Happy birthday, Mommy. Mahinang sabi ni Isabel habang inilalapag ang mga bulaklak sa puntod ng ina. Nagsimula na ring mag-alay ng bulaklak ang 2 batang lalaki. Nasa likuran lang si Cyrus si Yaniza. Pinagmamasdan ng bawat kilos ng mga bata. Nakaramdam siya ng lungkot. Hindi lamang para sa mga bata kundi pati na rin kay Cyrus na halata namang nagpipigil ng emosyon. Nagulat si Yaniza nang hawakan ni Cyper ang kamay niya at hinila patungo sa harap ng puntod ni Isabela. Mommy, I want you to meet our new Mama Yaniza. Tila proud na saad ni Cyper. She takes care of us all the time and we love her so much too, like just how we love you, Mommy. Segundo naman ni Cyrus. Yes, she's too pretty, Mommy. Humahagik-gik na saad naman ni Isabel. Saka bumaling kay Yaniza. Mama, greet our Mommy po.
Matagal na tinitigan ng dalaga ang lapida. Happy birthday, Isabel. Isabella. I hope that you're doing well in heaven. Huwag kang mag-alala sa mga anak mo dahil ako ang bahala sa kanila. Hindi ko sila pababayaan. Yaniza smiled warmly. Tila nakinig si Isabella sa sinabi ni Yaniza at mukhang gusto pa nitong pasalamatan ng dalaga. Napayakap ang tatlong bata sa sarili nila nang biglang humangin ng malakas. Humakbang paatras si Yaniza nang makita niyang lumapit si Cyrus sa lapida ng dalaga at iniluhod ang kanang tuhod nito. Tahimik lamang niyang pinapanood si Cyrus. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi ng binata pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Napakurap si Yaniza nang sabay-sabay na yumakap sa kaniyang mga bata. We miss you, Mommy. Sabi ni Cyrus habang pilit pinipigil ang kaniyang luha. I know. Sagot ni Yaniza habang hinaplos ang likod ng mga bata. And I know that your mommy misses you too. She loves you very much, so I'm sure she's watching over you. Sa kabilang banda, mahina lamang na nagpasalamat si Cyrus kay Isabella. Isabella, I know that you're guiding us and I want you to thank you for that. Alam ko rin na ikaw ang nagdala kay Yaniza sa buhay naming kilala kita. Alam kong hindi ka papayag na hindi ako magmahal muli. I'm sorry because I broke my promise to you. Tumulo ang luha ni Cyrus. Nangako kong ikaw lang mamahalin ko. But I failed. I'm sorry. I love you, Nisa, now. But I promise that I will take care of our kids. And after that, Cyrus fixed himself at nagtungo sa pwesto nila ni Yaniza. Let's go home. Saad ni Cyrus. Tanging ang mga bata lamang ang maingay hanggang sa makabalik sila sa kanilang sasakyan. Nang makauwi sila, tumatakbong pumasok ang mga bata sa loob ng mansyon. Akmang susunod na si Yaniza nang bigla siyang tawagin ni Cyrus. Yaniza, Taka naman na nilingon ng dalaga. Bakit bo? Naputol ang dapat na sasabihin ng dalaga nang bigla siyang hapitin papalapit ni Cyrus at isiniil ng isang malalim na halik. Nalaki naman ang mga mata ng dalaga at tila hindi maproseso ang kanyang utak sa mga nangyayari. Ilang saglit lang ay si Cyrus na rin ang pumutol ng halik. thank you for coming to our life. Cyrus smiled then instantly left. Naiwang tulala at gulat sa pangyayari ang dalaga. What the heck just happened? Tanong niya sa sarili. Kalaunay, nakaramdam ng kilig. Linti ka talaga, Cyrus! Kinikilig na saan ng dalaga. Pero in fairness, galing umalik ah. Natawa na rin siya sa kaniyang sariling kalokohan. Lumipas ang isang linggo. Simula nang halikan ni Cyrus si Yaniza. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang dalaga kung bakit yon ginawa ni Cyrus. Ayaw man niyang mag-assume pero pakaramdam niya ay mayroon pang ibang ibig sabihin ang halik na kanilang pinagsaluhan. It's also been a week nang magkaroon ng awkwardness sa pagitan ng dalawa. Actually, it was just Cyrus who's been acting weird when she's around. Alam ng dalaga na mayroong pagkasinto-sinto ang lalaki pero hindi niya maiwasang mainis nang bigla siya nitong iniiwasan matapos ang araw na yon. Ang araw na kusa siyang hinalikan ni Cyrus. Buisit talaga yung lalaking yun. Siya tong nanghalik sa akin tapos siya tong iiwas na akala mo. Siya at mabae sa aming dalawa. Inis na bulong ng dalaga sa sarili habang pumipili ng mga rekado. Napansin kasi ni Yaniza na malapit na silang maubusan ng stocks kaya napagdesisyon na niyang mag-grocery muna. Iniwan niya ang mga bata sa magulang ni Cyrus na nakilala niya noong unang linggo niyang nagtatrabaho bilang personal nanny ng mga bata. Hindi mapigilang mapaismi ng dalaga nang maalala niya ang unang kasunduan nila ni Cyrus. Siragulong yun? Hindi personal nanny ng mga bata pero pati siya gustong magpaalaga. Isip bata talaga. Naiiling niyang saad. Ngunit sa kabila ng pagiging makulit at pagbibigay ng sakit ng ulo ng kanyang amo, ipinagpapasalamat pa rin ni Yaniza na tinulungan at parang kinupkup siya ni Cyrus. Nang dahil kay Cyrus, nailigtas siya sa isang auction. Nang dahil kay Cyrus, nakakapagpadala na siya ng pera para sa kaniyang pamilya at maiaahon na niya sa hirap ang mga ito. Nang dahil kay Cyrus, nagkaroon siya ng maituturing na pamilya na hindi niya kailanman inaasahan. At panghuli,
Nang dahil kay Cyrus, natuto siyang magmahal. Ipiniling ni Yaniza ang kanyang ulo nang muli na namang maging malikot ang utak nito at kung ano-ano ang naiisip. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili bago itinulak ang kaniyang cart. Napasinghap si Yaniza nang mayroon siyang nabanggang cart. Hindi niya namalayang mayroon pala siyang kasalubong. Hala, pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Ilang beses pa itong yumuko na parang Koreana habang humihingi ng tawad. Yaniza, Tila nanigas ang katawan ni Yaniza nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses. Ang boses na minsay nagdala ng bangungot. Ang boses na kanyang kinatatakutan. Pakaramdam ni Yaniza, tinakasan siya ng kanyang kaluluwa. Hindi niya magawang magsalita o gumalaw. Tila napako na siya sa kanyang kinatatayuan at naputulan ng dila. Hinarap ni Yaniza ang taong matagal na niyang pilit kinakalimutan. Si Harvin, ang dati nitong kasintahan. Nakangisi ito sa kanya na parang wala silang pinagdaan ng masama sa nakaraan. Mabilis na bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang mga pang-aabuso at sakit na dinanas niya mula sa lalaking ito. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati sa kanyang pagiging takot at walang kalaban-laban. ang tagal na natin hindi nakikita, Yaniza. Sabi ni Harvin, puno ng panunuya sa boses. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi alam ni Yaniza kung paano siya nagkaroon ng lakas para makapag-react. Pero bigla niyang iniwas ang tingin at sinubukang kontrolin ang nanginginig niyang katawan. Harvin, stop acting like you knew nothing. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mulis ka na. Pero imbes na lumayo, lumapit si Harvin at marahas na hinawakan ng braso ni Yaniza. Huwag kang magpanggap na malakas ka. Alam kong hanggang ngayon, takot ka pa rin sa akin. Baka nakakalimutan mo, Yaniza. Dahil sa akin, nabayaran na malaki yung utang. Kusang naalala ni Yaniza ang pinagdaanan niya bago pa niya makilala si Harvin. 18 pa lamang siya pero lubog na sila sa utang noon. Hanggang sa mamatay ang kaniyang ama. Hindi nila ito nagawang bayaran. Lumaki ng lumaki ang kanilang utang hanggang sa nakilala niya si Harvin na akala niya ay isang anghel na hulog mula sa lupa. Harvin paid all their debts, but in exchange, he abused her. Huli na ang namalaman ni Yaniza na adik pala ang lalaki. Sa tuwing nakakainom at lulong sa droga ang lalaki, palagi siya nitong pinagbubuhatan ng kamay. Yaniza suffered because of him. Nakawala lamang siya kay Harvin nang makakuha siya ng tiyempo at isinumbong ang dating nobyo sa mga pulis. Nakulong si Harvin at hindi inaasahan ng dalaga na sa paglipas ng 7 taon ay muli itong makakalaya. Naramdaman ni Yaniza ang hapdi ng pagkakahawak ni Harvin sa kanyang braso, pero pilit niyang pinatibay ang sarili. Bitawan mo ko, Harvin! Tigilan mo na ako! Bariin niyang sinabi, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang boses. Ngunit lalong humigpit ang pagkakahawak ni Harvin at dinikit siya nito sa pader ng grocery store. Nakaramdam ng takot si Yaniza dahil walang ibang tao sa paligid na makakatulong sa kanya. Baka nakakalimutan mo, Yaniza. Malaki yung utang na loob mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal na kayo natutulog sa kalye. Sinuwerte ko lang noon na naipukulong mo ako. Pero ito ang tandaan mo. Kahit anong gawin mo, babalik at babalik sa akin. Akin kay Yaniza. You owe me your body, life, and even your soul. Parang isang kutsilyo ang bawat salita ni Harvey na bumabaon sa puso ni Yaniza. Alam niyang kayang gawin ni Harvey ang lahat ng pananakot niya kaya hindi maiwasan ni Yaniza na matakot at kabahan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kailangan niyang makawala sa mga kamay ni Harvey. Pero parang tinakasan siya ng sarili niyang lakas. Bigla niyang naalala si Cyrus, ang triplets at ang bagong buhay na meron siya ngayon. Hindi na siya ang dating Yaniza na mahina at natatakot. Kailangan niyang ipaglaban ang sarili. Hindi lang para sa kanya kundi para sa mga batang umaasa sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso at tumakbo palayo. Nagtagumpay siya sana makawala. Pero narinig niyang humabol si Harvin. Tumatawa pa ito habang humahabol. Wala kang takas, Yaniza. Kahit saan ka man pupunta, hanapin kita ng babawiin. Sigaw ni Harvin na mas lalong nagpatindi ng takot sa kanya. Pero hindi siya tumigil.
Tumakbo siya ng mabilis. Hinanap ang daan palabas ng grocery store. Hindi niya alintana ang mga taong nasasagi niya. Ang tanging nasa isip niya ay makaalis sa lugar na iyon. Makalayo kay Harvin at makabalik sa ligtas na lugar kung saan naroon ang mga taong mahalaga sa kanya. Pagkarating ni Yaniza sa kanilang bahay, mabilis niyang sinara ang pinto at huminga ng malalim. Gusto niyang kalmahin ang kaniyang sarili, pero patuloy na bumabalik sa kaniyang isipan ang mukha ni Harvin at ang mga banta nito. Wala siyang dala ni isang pinamili. Tila nawala sa isip niyang lahat matapos ang kanilang pagtatagpo. Papasok pa lang siya sa pintuan. Sinalubong na agad siya nina Isabel, Cyrus at Cyper. Mama, where are the groceries? Tanong ni Cyper habang nagtataka ang tatlo kung bakit wala itong dalang kahit na ano. Napalunok si Yaniza. Pinilit ngumiti at magpanggap na maayos lang ang lahat. Pasensya na. Sobrang daming tao sa grocery kaya hindi na ako nakabili. Babalik na lang ako bukas. Bagaman tila kampante siyang sumagot sa mga bata, ramdam pa rin ni Yaniza ang takot at tensyon sa loob ng kanyang dibdib. Agad siyang niyakap ni Isabel. It's okay, Mama. We're just glad you're home. Napasalampak si Yaniza sa sahig at mahigpit na niyakap ang tatlong bata. Pinipilit takpan ang kaniyang kaba at takot. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap nila. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Sa kabilang banda, tahimik na nakamasid si Cyrus mula sa malayo. Napansin niya ang hindi mapakaling kilos ni Yaniza mula nang bumalik ito. Ngunit hindi siya nagtanong. Bagkus pinili niyang pagmasdan na lang siya. Sinubukang intindihin kung ano ang bumabagabag sa isip nito. Habang pinagmamasdan ni Cyrus ang dalaga, nag-iisip siya kung paano niya mapapasaya ang dalaga, ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niyang may mabigat na problema si Yaniza na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Nang umalis na ang bata at naiwan na lang silang dalawa sa sala, lumapit siya kay Yaniza at mahinang tinanong. Are you okay? Hindi nagawa ni Yaniza na tingnan si Cyrus sa mata at pilit siyang umiti. Yeah, I'm fine. Don't worry about me. Ngunit kahit hindi na siya nag-usisa pa, ramdam ni Cyrus na malalim ang bumabagabag sa dalaga. Tahimik siyang tumango at hindi na muling nagsalita. Ang mga sumunod na araw at linggo ay nagdulot ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ni Yaniza. Minsan na lang siyang lumabas ng bahay. Palaging nakatago sa loob at bihirang lumabas ng kaniyang kwarto. Maliban na lamang kung kinakailangan. Ang kaniyang mga galaw ay parabang mas magiging hindi pangkaraniwan. Napansin ni Cyrus na tila may hindi mapakali si Yaniza nitong mga nakaraang araw. He noticed that after the day when Yaniza went home looking terrified, she began to change. Palagi na itong tulala at parang lutang. Madalas rin ay para na itong natatakot kahit na sa maliit na bagay. Laging nakabuntot si Cyrus kay Yaniza. Napapansin ng binata na palaging nakatuon ang mga mata ni Yaniza sa cellphone. At tuwing makikita siya ng mga notifications, napapansin ng binata na agad itong nagiging tensyonado. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa labas, napagpasyahan ni Cyrus na kumprontahin ng dalaga dahil maski siya ay nababahala na sa pagbabago ng ugali nito. Kung noon ay madalas siyang nakikipagbangayan kay Yaniza, ngayon naman ay hindi na sumasagot ang dalaga o kaya'y hahayaan na lamang siya nito. Nang makita ni Cyrus na nakaupo si Yaniza sa sofa at tahimik na nagtutupi ng mga damit, lumapit siya rito. Yaniza, Tawag ni Cyrus, ang dalaga gamit ang malumanay na boses. do you have a problem? Is something bothering you? Tumingin si Yaniza kay Cyrus, pero agad din siyang nag-iwas ng tingin at pinilit ngumiti. Wala, Cyrus. Wala akong problema. Siguro sobrang stress lang talaga ako ngayon. Hindi magawang titigan ni Yaniza ng matagal si Cyrus dahil pakaramdam niya kaagad na malalaman ni Cyrus ang takot at pagkabalisan niya na nararamdaman. After all, eyes don't lie. Napansin ni Cyrus ang pag-iwas ni Yaniza. Ngunit hindi niya pinilit ang dalaga na magsalita. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. You can count on me. Yaniza's lips stretched for a warm smile. Thank you, boss. Bumalik si Cyrus sa kanyang opisina upang tapusin ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan, ngunit hindi maalis na sa isip niya ang dalaga. Yaniza told him that she is fine pero hindi yon pinaniwalaan ni Cyrus. He believed
that something was going on. He sensed that something's wrong kaya nagpa siya siyang masusing bantayan ng paligid at maging alerto sa anumang pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mapahamak ang kaniyang mga anak o maski si Yaniza. Hindi pwedeng mapahamak ang kaniyang pamilya. Kinagabihan, nagpa siyang lahat na magkaroon ng movie marathon sa malawak na sala. Hindi naman mapakali sila Isabel, Cyrus at Cyper dahil sa excitement. Si Cyrus at Yaniza ay nag-set up ng mga unan at kumot para sa kanilang komportableng panonood. Habang abala ang lahat sa panonood ng pelikula, unti-unting dinapuan ng antok ang mga bata. Napansin niyo ni Yaniza, kaya tinanong niya ang mga bata kung gusto na ba nilang umakyat sa kanilang kwarto. Hindi na magawang sumagot ng triplets. Tanging pag-ungol na lamang ang kanilang nagawa na ikinatawa ni Yaniza at Cyrus. Kahit antok na ang tatlo, pinilit pa rin silang pinatayo at pinalakad ni Yaniza upang maihatid sila sa kanilang mga kwarto. Dock them to their bed. I'll fix all the mess. Sabi Cyrus. Tumango lamang ang dalaga bago inakay ang tatlo. Abala si Cyrus sa pag-aayos ng mga gamit nang biglang nag-vibrate ang cellphone ni Yaniza. Walang balak si Cyrus na buksan ang mensahe ngunit nang makita niyang unregistered number, ito bigla siyang nakaramdam ng kung ano. His instinct is telling him to open the message. So, he did. Pagbukas niya ng mensahe, tumambad sa kaniyang isang pagbabanta mula sa isang nagngangalang Harvin. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga nakakatakot na banta sa buhay ni Yaniza. Kasamang mga detalye na nagpapakita ng matinding pagnanais, nasaktan siya. Nang dahil sa mga nabasang kakilakilabot na mga death threats, nagdulot ito ng matinding galit sa puso ni Cyrus. Naramdaman niya ang galit dahil sa mga banta sa buhay ni Yaniza. He felt useless for not being able to help the woman she loved. Wala man lang siyang kaide-ideya na mayroon palang nagbabanta sa buhay ni Yaniza. Napagtanto niya na ito ang rason kung bakit palaging balisa at takot ang dalaga. Nakaramdam siya ng galit sa sarili dahil pakiramdam niya. Wala siyang kwenta. He kept on promising to himself that he will make her family safe, pero hindi man lang niya alam na mayroon na palang nagtatangka sa buhay ng mahal niya. Nang makabalik si Yaniza sa sala, nabutan niya si Cyrus na mukhang abala sa pag-iisip. Mukhang hindi napansin ng binata na nakabalik na siya dahil tulala pa rin ito at parang ayaw magpaistorbo sa iniisip. Hoy, ang seryoso mo naman. Anyari sa'yo? Namaligno ka ba? Yaniza tried to joke pero blanking expression lamang ang ibinigay sa kanya ni Cyrus. You're back, Yaniza. Cyrus stated. I'm sorry. Hindi kita napansin. I was thinking of, work. Nagbigay si Yaniza ng isang ngiti. Mukhang masyado namang seryoso yung trabaho mo at biglang nawala yung pagiging isip bata mo. Nga pala, nakita mo ba yung cellphone ko? Iniabot ni Cyrus sa kanya ang cellphone. Nakalimutan mo ata kanina. Nakita ko lang to sa sofa. Tinanggap ni Yaniza ang iniabot ni Cyrus. Salamat, boss. Sagot ni Yaniza habang tinitingnan ang kaniyang cellphone. Mauna na ako, boss ha. Medyo inantok na rin ako eh. Pagpapaalam ng dalaga. Tumango naman si Cyrus. Sige. Good night, Yaniza. Yaniza smiled. Good night, boss. Nang makakyat si Yaniza sa kaniyang kwarto, nanatili lamang sa sala si Cyrus. Ang kaniyang mga utak ay puno ng mga bagay na nadiskubre niya sa cellphone ni Yaniza. But then, his mind was interrupted by a sudden flash of a memory. Bigla niyang naalala ang araw na hinalikan niya ang dalaga. He can still Yaniza's soft lips pressing against him. Damn. He messed his hair, feeling frustrated. That reminds him, he still haven't told his feelings for Yaniza. Ni hindi pa niya nagawang klaruhin kung bakit niya hinalikan ng dalaga. Isa pa sa kinalilito ni Cyrus ay ang hindi pagtanong ng dalaga kung bakit siya nito hinalikan. Inis na napahilamos ng mukha gamit ang dalawang palad si Cyrus. I need to settle everything before confessing my feelings to her. Bumuntong hininga siya. First, kailangan ko imbestigahan muna yung tungkol sa death threats ni Yaniza. Kinuha niya ang kanyang telepono sa loob ng bulsa at tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan. After few rings, his friend answered. Hey man, what's up?
Bati ng isang baritonong boses mula sa kabilang linya. I need you to investigate on something, Briggs. Seryosong saad ni Cyrus. Napasipol si Briggs nang marinig ang seryosong boses ni Cyrus. Himala. Hindi ka sintu-sintu ngayon ah. By the way, sure. Tell me all the details, and I'll gather more information. Sinabi lahat ni Cyrus ang mga impormasyon na alam niya at ang iuutos kay Briggs. Wait, what? You have a woman inside your house? Pero kailan pa? Bakit hindi mo kinuwento sa akin? Ilang beses pang napamura si Briggs dahil sa gulat. Dami mong dada. Tsaka ako nagkakwento sa'yo. Napaka-chismoso mo talaga. Iritadong saad ni Cyrus na ikinatawa ni Briggs. Una, tsaka na magkwento. You owe me one, Bud, I'll send you all the information na nakakalap ko. Saad ni Briggs. No, ako ang pupunta sa opisina mo bukas. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang dalawa sa isa't isa bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, maga pa lang ay umalis na si Cyrus patungo sa opisina ng kaniyang matalik na kaibigan na si Briggs. Pagdating ni Cyrus sa opisina ni Briggs, sinalubong siya ng kaniyang kaibigan na may maligayang ngiti. Finally, nakita na rin kitang sintu-sintu ka. Briggs exclaimed pero nanatiling blanco ang emosyon ni Cyrus. Wala akong oras para makipagbiruan ngayon, Briggs. I need all the details now. Cyrus muttered. Nagkibit-balikat na lamang si Briggs. Dinampot niya ang isang folder na nakapatong sa kanyang lamesa sa kainabot kay Cyrus. Narito ang lahat ng detalye na nahanap ko tungkol kay Harvin. Inilabas ni Briggs sa mga larawan na nakalap niya. Habang binubuksan ni Cyrus ang file, isinalaysay ni Briggs sa mga natuklasan. Harvin Mondragon, Paunang salita ni Briggs. isang individual na may masamang record. Siya dapat ang magiging heir ng Mondragon Enterprises. Pero nang makulong siya 7 years ago, lahat ng mamanahin niya ay biglang naglaho. He actually gathered a lot of details about that guy. Nalaman ko may maraming kasong paggamit ng illegal drugs, human trafficking, at pang-aabuso. And the name you mentioned last night, Yanisa Quinto. Siya ang dating nobya ni Harvin. Tumingin si Cyrus sa mga larawan at dokumento na nagkalat sa harapan niya. So this guy has a lot of bones inside his closet, Tumango si Briggs. Yeah, I was saying. I discovered that Miss Yanisa was physically and mentally abused by this man. She actually suffered a lot because of him. 7 years ago, mismong si Miss Yanisa din ang nagsumbong sa mga pulis at nagpakulong kay Harvin. Ngayong nakalaya na ang siraulo, malamang gusto niyang magiganti kay Yanisa. Halos malukot na ang mga papel dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Cyrus. That disgusting man. I'll rip his head off. Cyrus uttered between his gritted teeth. Sa totoo lang, ang pinakamagandang hakbang ay gumawa ng isang safety plan para kay Yanisa. Lalo na't siyang pupuntiryahin ni Harvin. Swestyo ni Briggs. Akmang magsasalita si Cyrus nang biglang tumunog ang kaniyang telepono. Kumunot ang noon niya nang makita ang pangalan ni Yanisa. Kagad niya itong sinagot. Hello? Kagad na naputol ang kaniyang sasabihin nang marinig niya ang umiiyak na boses ni Isabel. Daddy, Mama get kidnapped. Kagad na napatayo si Cyrus sa gulat at pagkataranta. What? Tell me what happened, princess. Cyrus tried to remain calm. Daddy, si Mama, we were inside the house. Then, a man, he attacked Bandarjan. Then, Mama, Hindi magawang makapagsalita ng maayos ni Isabel. Calm down, princess. Uwi na si daddy. Hide inside your room. I'll be there. With that, Cyrus ended the call. Briggs, track Yanisa's location. Meron akong nilagay na GPS tracker sa kwintas niya. Noon at nakakonekta sa cellphone ko. Hack my phone and track her location now. Nagmamadaling saan ni Cyrus bago lumabas sa opisina ng kaibigan. Sa kabilang banda, nakatali si Yanisa sa isang silya sa gitnang bahagi ng isang abandonadong pabrika. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakagapos. Ang mga mata ay puno ng takot habang nagmamasid sa kanyang paligid. Umaasang darating si Cyrus upang iligtas siya. Sa isang madilim na sulok, nakatayo si Harvin habang may nakaukit na mapang-asar ng ngiti sa kanyang labi. Gusto mo bang malaman kung bakit kita kinuha, Yanisa? Tanong ni Harvin, ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Hindi mo ba alam? Kasi gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na takot. Ang sakit na naramdaman ko nung trinidor mo ko.
Hindi mo kailangan gawin to, Harvin. Sagot ni Anisa sa gitnang pag-iyak. Don't blame me sa mga bagay na ikaw naman ang gumawa. Ikaw ang nagbigay ng rason para ipakulong kita. Hindi sumagot si Harvin. Sa halip, ang kanyang galit ay tila lumabas sa pamamagitan ng kanyang mga galaw. Lumapit siya kay Anisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na paghihiganti. Tumigil siya sa harap ni Anisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Gusto ko lang maranasan mo ang impernong naranasan ko. Sabi ni Harvin. Sa kabila ng kanyang takot, tinangka ni Anisa na manatiling kalmado. Ang mga alaala ng mga bata at si Cyrus ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi mo matatakasan ang pagkakamali mo. Kahit saktan mo pa ako, Harvin. Puno ng tapang na saad ng dalaga. Huwag mong gawing excuse ang katangahan mo. Dahil ikaw rin ang nagdala sa impyerno sa buhay mo. Ikaw ang sumira sa buhay mo, hindi ako. Hindi na sumagot si Harvin, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas dumilim at ang kanyang galit ay mukhang umabot na sa sukdulan. Binigyan siya ng isang malakas na sampal ng binata. Hindi pa siya nakontento at sinikmuraan niya pa ito. Malakas na napadaig si Anisa. Mas lalo siyang naiyak sa sakit na nararamdaman. Sa kalagitnaan ng pananakit sa kanya ni Harvin, narinig nila ang boses ng isang tao na nagbigay ng bagong pag-asa kay Anisa. Anisa! Sigaw ni Cyrus. Nang marinig ni Harvin ang boses ni Cyrus, nagmamadali siyang tinanggalan ng gapos ang nangihinang katawan ng dalaga. Ginawa niyang hostage ang dalaga. Saktong pagpasok ni Cyrus kasama ang mga tauhan nito at mga pulis. Itinutok na ni Harvin ang baril sa sentido ni Anisa. Put your weapon down! Utos ng isa sa mga pulis. Hindi sumagot si Harvin sa halip. Bigla niyang tinutok ang baril kay Anisa at nagbanta. Kung hindi mo ako pakakawalan, babarilin ko siya. Don't you dare. Sigaw ni Cyrus. Stop this freaking madness and just surrender. Muling, hindi nagsalita si Harvin ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa isang mabilis na galaw, pinaputokan ni Harvin ang isa sa mga pulis na nagbigay daan kay Cyrus upang gumanti ng baril. Tumama ang bala sa balikat ni Harvin dahilan ng pag-uga ng kanyang katawan. Malakas na napasigaw si Harvin sa sakit. Anisa took this chance to escape. Nang marinig ni Anisa ang tunog ng mga putok, nagmamadali siyang tumakbo patungo kay Cyrus, ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang direksyon, bigla siyang natakot nang makita ang balak ni Harvin na muling bumalik sa kanya. Di pa tayo tapos, Anisa. Sigaw ni Harvin habang nakatutok ang baril sa direksyon ni Anisa. Sabay-sabay tayong magkikita sa impyerno. Bago pa man makalabit ni Harvin ang baril, inunahan na siya ng putok ni Briggs na nakatago sa isang gilid. Bumao ng baril sa ulo ni Harvin dahilan ng pagkamatay nito. Nagkagulo ng lahat ngunit ang pinakaunang prioridad ni Cyrus ay si Anisa. Cyrus, nangihinang pagtawag ng dalaga. Anisa, you're safe now. Bulong ng binata. Matapos ang trahedya, kagad na isinugod si Anisa sa ospital upang ipatingin ang buong katawan. Dala na rin ng pagod na wala ng malay si Anisa. Halos isang linggong na rin nanatili si Anisa upang magpagaling. Palagi siyang binibisita ng triplets at ni Cyrus upang tingnan ang kaniyang kondisyon. Good news. Pwede ka na umuwi. Bungad ni Cyrus pagkapasok niya sa kwarto ni Anisa. Malawak namang napangiti ang dalaga. Talaga? Finally! Masayang aniya na mahinang ikinatawa ni Cyrus. Lumipas ang isang oras matapos asikasuhin ni Cyrus ang lahat ng hospital fees, kagad silang bumiyahe pa uwi. Buti naman makakauwi na ako. Namimiss ko na yung makukulit na chikiting. Sabi ni Anisa. Nasa bahay sila ngayon. They're waiting for you. Nakangising, saad ni Cyrus. Pagdating ni Anisa sa mansyon, agad siyang sinalubong ng mga triplets na puno ng saya at excitement. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at mayroong malalaking ngiti ang sumalubong sa kanya. Mommy Anisa! Sigaw ni Isabel, Cyrus at Cyper nang makita nila siya. Hinagkan at niyakap ni Anisa ang bawat isa sa kanila. Ang kaniyang puso ay nag-uumapaw ng ligaya sa kanilang mainit na pagtanggap. Namiss ko kayo.
Umiiyak na sagot niya habang hinahaplos ang mga ulo ng mga bata. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag ni Cyrus ang atensyon ni Aniza. May sorpresa kami sa'yo. Sabi niya habang may malambing na ngiti sa kanyang mga labi. Pumunta ka sa likod sa hardin. Nagtaka si Aniza ngunit sinunod niya ang utos ni Cyrus. Nang makarating siya sa hardin, nakita niya ang isang malaki at magarbong tent na puno ng mga lobo at bulaklak. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kasiyahan habang napansin niya ang isang malaking karton na may malaking kasulatan sa ibabaw. Welcome home, Mami Aniza. Ang sinasabing mensahe sa karton at sa tabi nito nakatambak ang mga regalo. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naglalakad papunta sa kanya. Ang kaniyang mama at si Hiro. Ang kaniyang nakababatang kapatid ay lumabas mula sa isang sasakyan. Ang mga mata ni Aniza ay pumuno ng luha habang tutok ang tingin sa kaniyang pamilya. Ate! Sigaw ni Hiro habang tumakbo siya patungo sa kanya. Si Aniza ay nagmamadaling yumakap sa kaniyang kapatid at ang kaniyang ina. Bakit kayo nandito? Hindi naman sa ayoko pero bakit? Tanong ni Aniza. Ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan at pagkagulat. I called them. Sagot ni Cyrus mula sa likuran. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamalaki. Pinadala ko sila rito para makasama mo. Cyrus, thank you. Umiiyak na pasalamat ng dalaga. Aniza, Hinawakan ni Cyrus ang kaniyang kamay. alam ko marami nang nangyari sa atin. At nagkaroon tayo ng maraming pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, we found peace. Ang pagmamahal ko sa iyo at ang mga bata ay walang kapantay. Yes, I love you. And that's the reason why I kissed you that day. Kaya naman, gusto ko itanong sa iyo kung gusto mo ba akong makasama kami. At titira sa isang bahay at maging bahagi ng buhay ko. Will you accept my surname and be my wife? Lumuhod si Cyrus sa harapan ni Aniza dahilan para mapasinghap ang dalaga. Mayroong inilabas na pulang maliit na kahon si Cyrus. He opened the box and Aniza's eyes glistened with tears when she saw a shiny diamond engagement ring. Aniza, will you accept my surname and be my wife? Nanginginig ang mga labi ni Aniza habang sinasabi ang isang simpleng sagot na puno ng emosyon. Oo. Cyrus, oo. Nalaki ang mga mata ni Cyrus at napatalon sa saya. Isang beses rin siyang napasuntok sa ere na animoy nanalo sa loto sa sobrang saya. Isinuot ni Cyrus kay Aniza ang singsing, saka siya siniil ng isang malalim ngunit puno ng pagmamahal na halik. Halos 5 buwan ang ginugol nang magkasintahan para paghandaan ang kanilang kasal. And that day was finally come. Will you Cyrus Serpent Vios take Aniza Quinto as your wife? Tanong ng pari. I do. Sagot ni Cyrus habang nakatitig sa mukha ni Aniza. Bumaling naman ang pari kay Aniza sa nagtanong. Will you, Aniza Quinto, take Cyrus Serpent Vios as your husband? Tumungo si Aniza. I do, Father. Hindi nagtagal ay natapos ang seremonya ng kanilang kasal. Everyone, I present to you Mr. and Mrs. Vios. Anunsyo ng pari. Malakas namang nagpalakpakan ang mga bisita. Nangunguna ang 3 makukulit na bata. Hinapit ni Cyrus ang bewang ni Aniza, saka siniil ng isang halik. I love you, Aniza. Cyrus uttered. I love you too, Cyrus. Aniza smiled.